Ayan, good morning guys. Si Matsuki TV uli. Meron lang akong konting isi-share sa inyo tungkol dito sa drain pipe assembly ng twin tub. Paramihan sa ganito yung twin tub. Yan yung problema. Ito kasi yung tinatawag na drain valve. Ito, may valve yan kaya tinatawag na drain valve. Ganito yan sa loob. Ito, pag tinanggal natin to, may spring yan, tsaka ito tawag nila dyan drain valve gasket. Yan, ganyan. Basta drain valve tawag dito. Itong dulo na to sa baba, ito yung labi na yan, kailangan malambot yan o kaya walang punit, kasi yan ang lumalapat dito sa loob. Yan, dito lumalapat yan dito. Kailangan malinis to at makakalapat ng maayos to, itong dulo ng valve nya, yung goma. Ngayon pag matigas na to ay magkakaproblema dahil hindi niya na nasasarahan yung tubig, kasi di ba nakababa yan. Yan, nakasara natin. Share ko lang sa inyo to, ito kasi isa sa mga cost minsan kaya nasisira yung motor. Yan, yung motor ng dryer. So ito, pag nakaganyan, nakasarang maayos yan, pag hinila to dito, pag ito yan to, kita nyo to, yung pinaka switch sa taas, sa drain. Pag drain natin yan, ganoon natin, tapos pinihit natin ang todo yan, ayan, umaangat yan. So ito, i-adjust natin dahil kailangan to nakaangat ng todo, ganyan. So ang trabaho nito guys, tapos na tayo mag-washing, so may tubig yan, maglalaba tayo, di ba? Magde-drain tayo. Pag inangat natin yan, tatagas yung tubig dito sa hose. Ayan, di ba? So pag dito may problema yung valve, kahit di pa natin tinataas yan, nakaangat dahil may dumi dito, di na iwasan yun, yung mga imulmul ng damit natin. Minsan may coins na sumasama dito. Pag sumingit dun sa valve, nakaangat ng konti yan, kahit di natin ni-drain, tumutulo yung tubig. So ang gagawin ng iba, para hindi tumulo tubig, itataas tong hose, sasabit doon, di ba, para hindi tumagas yung tubig. Pero mali ho yun, remedyo nyo lang yun, pero delikado yun, kasi nakaangat pa rin yung dito, yung valve, at may tubig na pumapasok dito. Pag maraming tubig yan, siyempre may pressure yan, pupunta dito yan, sa kabila, pupunta sa dryer. Kaya mapapansin nyo minsan, yung loob ng tab nyo sa gilid, kasi may tab yan sa loob, di ba? May basket yan doon sa loob, may tubig sa loob, kaya yung damit nyo hindi natutuyo. Kasi pag umikot yung tab, may tubig sa gilid, basa din siya. So pag napansin nyo na nagda-dryer kayo, tapos pag tinanggal nyo yung damit, basa pa rin, malamang yun ang naging problema, kasi may nakasingit ditong dumi. Tandaan nyo importante yon, huwag nyo baliwalain yon. Yung iba kasi ginagawa ng paraan, tinataas to, tama naman para hindi tumagas yung tubig, pero nakaangat yun, siyempre hindi lalabas ang tubig dahil nakataas to. Pero parang nagiging nivel yan. Alam yung mga karpentero, may ginagamit na hose na clear, ginagamit ng mga nag-aasintada. Siyempre mataas ang tubig nito, ang tendency lilipat dito yan hanggang maging pantay sila, parang naging nivelado na yung tubig nila. So imagine niyo, nagda-dryer kayo, may tubig sa gilid ng tab, mababasa din yung damit. So pag tinanggal niyo yung damit, yung tataka kayo bakit hindi natutuyo, kasi may tubig dito. At ang pinaka worst, delikado, kaya ako sineshare sa inyo guys, dahil nakita nyo to, nakita ko sa inyo to ha guys, share ko lang to ha. Alam nyo yung mga technician, alam nyo na to, manood na lang tayo. Eto, may goma to, tinatawag na belo set kung tawagin yan. May goma, di ba? Yan, tumatagas dito yan minsan, dito sa shafting, ang tubig, lalo pag sira na yung shafting. Kung okay pa, walang problema, pero usually ito, itong goma na to, yung belo na yan, may bushing yan dito sa loob, para dito para umiikot yan matigas lang, di ko maikot, pero yan, gumagalaw yan dyan. Ayan, ngayon pag tumagas dyan yung tubig, diretso sa motor, kasi ang dryer kasi, yung pinaka shafting ng tab, diretso dito
So saan pupunta tubig? Dito sa motor. Kaya ito nasira na to, ito sira na tong motor na to, kaya sinisir ko sa inyo. Binalik ko lang para maipakita ko sa inyo. Tinanggal ko na yung mga tornilyo na nasira itong motor dahil tumagas yung tubig doon. Dahil umaangat to, nakaangat dito. May dumi yan. Nung tinanggal ko, may mga dumi yan, di ko na sa inyo na ipakita. Basta pag napuno yung to, lalabas dito yung tubig. Dahil nakaangat dito yung valve, hindi lumapat ng maayos. Tanggalin ko uli. Ganyan. Hindi niya natatakpan yung butas dito. May nakaangat na konti dahil may coins, may dumi. Yung tubig lilipat dito yan dahil puno ng tubig yon. Minsan kalahati yan, di ba? Siyempre may pressure yan. Ang tindi ng tubig ay lumabas. Ngayon, itinaas niyo yung hose. Wala sa iba lalabasan kundi pupunta dito. Yan, magkadugtong kasi yung tubo na yan, guys. Magkadugtong yan. Itong valve na to, importante yon para hindi lumabas yung tubig dito. Pag inangat mo yan, hindi yan pupunta dito kasi diretso dito, ayan, oh. Hindi yan pupunta doon. Kung sakali man may dumaan, hanggang dito lang yan. Hindi yan aakyat doon dahil yung pressure pupunta dito sa baba, sa hose. Ngayon, pag marami ang tubig, nakataas yung hose, wala pupuntahan kundi pupunta rito sa dryer. Aakyat yan dyan. Kasi may pressure to. Siyempre, parang nibil nga, sabi ko sa inyo, parang nibil yan. Hanggat di na mapantay ang tubig dito, yan, hindi yan titigil. Lalabas at lalabas, pupunta dito yung sa dryer. At posibleng lumabas dito yung tubig, masisira yung motor nyo kasi mababasa, di ba? So yun lang guys, sinare ko lang sa inyo para maingatan natin yung ating mga washing machine. Ayan, nangyayari lang naman to dito sa mga twin top. Sa twin top, ganyan, yung may dryer na kasama. Yung dryer natin, nakatutok talaga doon sa top. So shafting papunta dito. Dito. Wag tumulo ang tubig, diretso sa motor. Ayan guys. So ito pa isa pang possible na kung buo ang inyong buo itong goma, to. Ang problema na naman natin yung spring. Importante yung spring na yan. Yan, yung spring na yan. Yung iba kasi ito stainless to eh. Maganda klase ito, sharp to eh. Yung ibang brand ay asirado lang. So ibig sabihin bakal yun, kinakalawang. Ito, mapapansin nyo yan, walang kalawang. Luma na rin siya, pero walang kalawang dahil stainless siya. Pag ito nabulok, nasira to, hindi niya na maitutulak yung yung kasi tumutulak dito eh. Nakaganyan dyan. Kita nyo ba guys? Pasensya na. Yan, ganyan. Pag binaba natin tong cup, tutulak niya yun doon, ilalapat niya yun dito. Doon. Ilalapat niya dito itong baba na to. To, lalapat niya doon, so walang lalabas sa tubig. Pero kung sira yung spring, mahina. Imagine niyo walang spring yan. Pakita ko sa inyo. Imagine niyo walang spring. Kunyari sira yung spring. Ngayon, siyempre hindi natin sisirain ng spring. Kunyari sira ang spring, so ang lalabas niya parang walang spring. Tanggalin natin to. Kasi ito napuputol to. Napuputol to yung spring. Yung mga ordinaryong washing machine is hindi siya stainless. Just in case na block na, kinalawang na to, wala na silbi yan. Pag naputol dito, wala na silbi. So ganito mangyayari dyan. Parang wala na siyang spring na ganito ang sistema. Ganyan. Lagay lang natin ha. Ayan o. Wala nang tutulak doon. Parang ganyan lang o. Wala nang tutulak doon sa goma. Wala nang maglalapat doon sa loob. Kasi kailangan nakalapat siya dito. Kaya kailangan may spring. Yan. Ayun ang trabaho ng spring. Para ilapat niya. Para siguraduhin na nakalapat yung drain valve. Drain valve ang tawag talaga dyan guys. Yung iba tawag nila gasket. Yan. Pero talagang drain valve ang tawag dyan. So itong spring na to, kahit maganda pa to, goma and drain valve, kung sira naman na spring, putol, useless. Kasi wala magtutulak ng goma, walang maglalapat dito. Ayan, ganyan. Dito kasi nakalagay yan eh. Ito naman guys ang paglalagay ng spring. Kung sakali magpapalit kayo, salpak ng ganyan yan, pasok, ganyan, salpak ng ganyan, ipihitin natin na konti, tapos ganyan. Tapos ito naman, tigala uli. Yan. Tatandaan nyo kung saan nyo tinanggal pala. So, may mga butas yan. Kita nyo? May mga butas yan. Kung saan nyo tinanggal. Kung halimbawa dito, lalagay ko dito sa dulon-dulo, sa baba. Doon nyo rin ibabalik. Yan o. Yan, ganyan. Tapos, para hindi kayo mahirapan, ganyan, di ba? Ipasok nyo muna to. Hawak nyo tong spring ng ganyan. Tapos ipasok nyo to dito sa butas. Ganyan.
Ganyan, hanggang makalusot yan doon. Saka nyo bitawan to. Diba, nakaganyan na. Para madali maglagay doon sa pinakang pipe nya dito. Yan. Tapos saka nyo pihitin to. Yan. Ganyan. Saka nyo pihitin ng ganun. Kahit bitawan nyo na yun, gumagalaw naman yan eh. Ganyan. Yan. Pag maganda yung guma, maganda yung spring, lapat na lapat yan dyan sa baba. Lapat na lapat yan dyan. Ayan o. Kita nyo, hinihila siya. Ayan o. Kasi dahil sa spring. Pag wala yung spring, wala yan. Nakaganyan lang yan. Hindi yan bababa. Ayan o. Yan ang trabaho na spring. Importante yan. Dahil pag hindi nakalapat yan, ulitin ko, pag nakaangat dito ng konti, papasok ang tubig dito sa top ng dryer. Posibleng tumagas doon. Itong goma na to minsan pag naluma yan, napupunit yan, tatagas pupunta sa motor, sira ang motor natin. Okay, yun lang. At sana nakatulong. Ayan, Matsuki TV, sana may na-share tayo ng konti sa inyo. Salamat sa mga taga-subaybay ko at pagbuting-ting nitong, simple lang naman to pero minsan nagkakaproblema tayo dahil hindi natin napapansin may sira pala to. Ayan, simple lang yon pero importante dahil posibleng masira ang motor dahil lang sa valve. Ayan, ayan. Yung iba puno ng dumi dito dahil nakabaloktot yan dito sa baba eh. Nakaganon yan, di ba? Pag maraming dumi yan dyan at hindi makalabas yung tubig, doon din ang punta. O dirnay nyo, di ba? Ay lumabas doon ng tubig, saan pupunta? Doon ang punta. Dito, papasok doon, may ipon yung tubig dito. Ganon din ang magiging problema, masisira din ang motor. Oh guys, ito yung isang washing dito, kasi yung kanina pinakita ko malinis yun eh. Tingnan nyo yung loob ha, gaano karumi. Ayan o. Ayan o, may nakaharang. Ayan o, may nakaharang doon sa pinakang upuan ng valve dito. So hindi na gumagana yung valve dahil may nakakalso. Ayan ang dumi o. Kita nyo, ayan, malinaw. Ayan o, diba ang daming dumi? Galing yan doon sa mga damit natin, mga naipon na bumara na doon. Kaya ayaw na lumabas yung tubig. Yan. Kung sakali man lumabas ang tubig, babara dito yan, hindi rin lalabas sa hose. Kasi ang dami dumi, tigas na. Yun ang mga dapat nililinis. At gaya na sinabi ko, pag ito sira na yung valve, kahit nakalapat yan dyan, pag may kalso dito naman pupunta yan. Pag hindi nyo inayos to, yung valve, sisirain uli ang motor. Ayan, kalawang ngayon. Pumagas dito yung tubig sa taas, pumunta sa motor. Ayan, kita nyo naman tubig ang sumira dyan. Ayan, ganito rin ang nangyari dyan. Kaya pinakita ko lang sa inyo. Ayan. Okay.